Ayan po, magandang araw po sa inyong lahat at welcome again po sa Daily Tat Vlog. So po, for today's episode po natin, andito po kami ngayon sa bayan po ng Talugtog, Nueva Ecija at meron po kami ipapakitang farmland po sa inyo dito, residential farmland po siya na mga anlayo po niya sa highway, mga ano lang, mga 30 meters lang, pero yun nga po, i-explain ko sa inyo ng maayos to para malaman nyo. So itong property na ito po yung binibentang property, yung may mamangga po na yan, yung may bahay na yan. So ang suwat po ng property ay 1 hectare na tayo. Boss, 1 hectare. 1 hectare po. At ito nga po, ito yung National Highway. Ito po yung papunta po ng Gimba, Nueva Ecija. At ito naman po yung papunta po sa town proper po ng Talugtog. So pagpasensya nyo na po kung medyo shaky po yung video dahil nawala po yung aming gimbal. Kaya medyo shaky po siya, pero gagawin ko na ng paraan, i-stabilize ko na lang po. So ito nga po, i-explain ko sa inyo. Yung may-ari po nito ay nakausap na po niya yung may-ari sa harap ng property na ano po siya, bibili po siya ng right of way po nito. Ayan. So dito to po ilalagay sa may gilid. Dahil dito meron pong ano dito, pero pasamantala lang po yan. Pero kung sakaling ano daw po mabenta na, ilalagay daw po dito sa may gilid yung kanyang right of way. Mga 30 meters by 40 po. 40 meters po yung kanyang lapad, baka nasa 30 po yung kanyang haba. So tara, puntahan po natin. Ang layo po natin sa Maynila, mga 3 hours po driving. At sa Talugtog Town proper po, mga 5 minutes lang po driving. Sa Gimba po siguro mga 10 to 15 minutes po driving po yun. So ang presyo po ng property na ito na binibenta po nila nanay at ni tatay ay 3.5 million daw po ito. At sukot po nila yung capital gain tax, documentary stamp, yung porsyento ng ahente. Pero depende na lang po kung ano yung usapan nyo, kung pwedeng i-all in na lang, kausapin na lang po natin sila tatay. Pero ang alam ko yata, baka gusto nila sa all in. Kumbaga sila na po bahala lahat hanggang sa matransfer po yung title. So hanggang doon po sa may bahod na yon, boss, ang ganda sa bandaron. Tapos pag ganito po siya, hanggang dito sa may bahod na dito. So ito po ay meron po siyang 5 puno ng mangga at meron pong bahay dito. Kasama na po itong bahay sa bentahan. I-renovate nyo na lang kung sakali. At ito nga po, may mga kulungan ng baboy, may mga ano po ng manok. At ito pong property na ito ay meron po siyang nasasaka. Siguro estimate ko yung nasasaka niya siguro nasa mga 9,000 po siguro mahigit yung kanyang nasasaka. Ayan, so ganito po yan. Kasama pa po yung ano doon, yung parang kubo doon o silungan ng mga ano po yun, ng mga hayop. At ito nga po yung kanilang kulungan ng baboy. At ito siguro yung CR nila, boss, no? CR yan. So may kuryente na, boss, no? Meron ng kuryente. Kasama na rin po sa bentahan yung kuryente. Ayan po. So dito po yung mga kasama ko po. Nag-uusapan yata sila. Ayan. Sige bro, sabi mo sa kanila. So ayan. So ito po yung nabubukid po. Ang estimate ko nga pong sukat ng bukid siguro mga nasa mga 9,000 mahigit. Dahil ito nga lang po yung kanyang residential part. Mga nasa 500 siguro to, 1,000 square meter. Yung estimate ko lang po yun. So hanggang doon po yung boundary po niya. Pag ganoon na po, yan sa may ano po yan, sa may pilapil na yan, ganoon din po sa kabila yung pilapil po yan. Diretso po yan hanggang doon pa po. So yung kanyang drone video na lang po yung mag-aabot po sa inyo o magdadala po sa inyo sa part po ng pinakadulo po ng property. Ang sabi po sa akin, kung ano daw po yung dulo ng mangga, itong manggahan na to, kung ano yung dulo niya, yun din daw po yung dulo po ng property. Ayon po sa source po namin sa property nito. So sa ngayon po may mga bulaklak na po yung mangga, nagpa-spray na po sila. At may mga iba't ibang puno rin po, may mga tanim silang mga gulay, may mga saging, at may mga aratilis, may mga ipil-ipil po dito. At yun nga po, malapit lang po siya sa National Highway. Mga ilang metro lang yung kanyang layo sa National Highway. Yun nga po yung kanyang right of way na bibilhin po ni seller para nakadikit po yung right of way po niya dun sa National Highway. Po. So ayan, ito po yung mga ano po nila, mga gamit po nila.
At ito nga po yung bahay nila seller po. Ayan po. Ito nga po mayroon siyang ano dito, parang bakod. Hindi, bakod to. Kumbaga dito. Baka ito na siguro yung bahay na nag-start sila noon. Hindi lang natuloy. So, ayan, kung magustuhan nyo po ito, madali na lang po itong ano niya, itong bahay. I-renovate na lang po kung sakasakali po. Ayan, may mga talim din po silang mga halaman dito. Yung mga halaman siguro yung nanay. Ayan lang po yung National Highway. Sa may kulong-kulong po na yun sa mga motor po namin. National Highway po na po yan. Ang source of water po dito, may nawasan na po. May internet connection na rin. Ayan, may internet connection na rin. Power line, nakakabit na po yung power line. Pwede rin po deep well. Alam ko may deep well yata sila dito. May deep well sila dito, no? May deep well. Ayan. Ito po yung mga puno ng mangga po. Nawasan na rin. May nawasan na rin dito. Papakabit na lang kung sakasakali. Ayan. So, may ibang katanungan pa po kayo regarding po sa property nito. Tawag lang po sa akin. Doon na boss, yung right of way, papunta doon. Kasi itong daan na ito, itong pasamantayan na dinadaanan, tatanggalin na ito eh. Dilipat mo dun sa kabila kung sakaling may makakabili po. At si seller na po ang bahala nakipag-usap po doon sa may-ari po sa harap na ito. Ayan, napag-usapan na po nila. Yung nag-usap na po si seller at yung may-ari po sa harap na to. Yung pagkukuha na po ng right of way. Nag-usap na po sila na nga po na babayaran po ni seller po yun. May nawasan. Ayan po, makabahay na rin po yung katabi ng property. Makabahay na po yan. Ayan, highway na po. Ito nga rin po. Diba boss, binibenta rin itong kabila? Pero mahal nga lang. 6 million yan. Yung harap lang. Yan lang, mahal. So, ito nga po, ulitin ko po. 1 hectare po ito, more or less. No, 1 hectare mahigit yata to. 1 hectare mahigit. 1 hectare na yun. Oo, 1 hectare mahigit to. Nasa, alam mo na po yung 1,100 mga ganun. So, ang presyo po ng property, 3.5. Kayo na lang po bahalang may pag-usap po. Baka sakaling ano po makuha po natin sa all-in. Pero try po namin kausapin sa seller, baka sakaling makuha po namin ng all-in na lang. Kung makuha natin ng all-in. Yung ano po ni seller hanggang sa transfer of title na po, sila na po sasagot kung sakasakali po. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.